Hello. Good evening, everyone. I'm Sergio Ruben Monton Jr. Sr. So, dalawa na yung ano ko. Unang-una sa lahat, siyempre nagpapasalamat ako sa Panginoon. Binigyan ako ng magandang kalusugan at sa pagiging umabot ng 60 years old. Tatago ko sana, kaya lang pati yung nag-decorate, ilagay pa talaga Actually, nag-ano lang sana ako ng simple celebration, pero sinurprise lang ako ng mga anak ko, tapos my beloved and beautiful wife. Sayang kasi wala si Mayor. Kanina nauna, wala pang tao dito. Nauna si Congressman. Kasi sabi ni ni Mayor Edwin, nung nagkaroon ng inauguration ng flood control dyan sa naging guest din ako doon, inimbitahan ako. Andun yung asawa niya, si Ma'am Janet. Sinabi niya, binanggit niya na idol ko daw si Serge, sabi niya. Kaya ngayon, bibiruin ko sana siya, kaya lang, nauna Sa dami kasi ng schedule niya, kaya, nag-alangan na. So, sa aking pamilya, sa mga anak ko, salamat sa suporta. Sa mga bisita from Bohol na nag-travel pa ng malayo. Biruin mo, gumastos sila ng malaki sa aeroplano. Tapos kakain lang pala dito. Pero talagang hindi yun ang natin Hindi yun ang nila, kundi talagang mahal nila ako, kaya pumunta talaga sila. Yung galing ng Romblon, meron din. Sa mga Wednesday Bowlers Group, pasensya na kayo, hindi ako nakapaglaro ng dalawang game. Habol na lang ako pagkatapos ito. Kailan ba? Wednesday. Kasi Monday ngayon, wala tayong basketball. Mabuti na, hindi kayo nag-uniform. Mabuti na, inform kayo ni Mark na welcome to Colonel Ian Pavilion and company. Pamangkin ko, Gwen Monton. Doc Gwen Monton. Sa mga neighbors ko, nagpapasalamat ako sa inyong suporta, pangunawa. Bago pa pala, meron tayo ditong kasabayan ko ng birthday, si Celine. Halika, Celine. Si Celine. Birthday ni Celine. Si Ate Bergie. Asan na si Ate Bergie? Tulog na? Riley. Halika dito, Ray. Kasi paghahatian natin ngayon ang babayaran natin dito sa catering. Magkano ba may isi-share nyo? Isang plato lang daw ang kinanya, yun lang daw babayaran ni Celine. Joke lang yun. Happy birthday, Celine. Ilan taon na? Malapit na mo 60 sa naman. 59. 40. 40 na siya. So, 20 years pa. Nagpapasalamat din ako sa catering natin kay Baby dahil siya nag-sponsor nito. Sponsor niya ito. Okay, thank you.
Thank you. May sasabihin din kayo? Thank you, boss. Thank you sa mga bisita. Sa mga bisita mo. Happy birthday, boss. Okay, talagang sinali ko na sila sa handaan para makatipid ako. Joke na. Birthday. At thank you sa pa-birthday ko. Lagi kami sabit eh. Pa-birthday. Kaya happy. Salamat naman. Okay, thank you Celine and Rai. So, yun, sa mga kasamahan kong mga opisyales na hindi ako iniiwan, na hindi kami nag-iiwanan. Kung may maiwan man, late yun. Kasi may mga schedule kami pupuntahan pag na-late. Pagagalitan kami ng piskal. O kung... Joke lang. Ano pa ba? Nawala na yung mga bisita natin from sa LGU, sila mayor, sila congressman, councilor, kapitan, kung saan man kayo ngayon. Maraming salamat. Ano ba? Sa mga kamag-anak ko, from Romblon, sa kapatid ko, Atinita, yung panganay namin, sa mga pamangkin ko, sa kapatid ko, sa mga asawa, sa Maris, sa Wednesday Bowlers, Captain Reggie, and Coach Shoti, ano pa ba? Actually, may hinanda ako, nasira kasi nawala na yung mga bisita na iba eh. Meron pa mga to eh. Sa kasamang nag-prepare nito from Bohol sa ating MC, Galyor family, kapatid ni Ellen, ng Erlinda, sa mother kay Mamala, kahit medyo hirap na maglakad si Mamala, pero pumunta talaga. Pero nakikita ko, dalawa yung nakaparking doon. Plano ko sana sa Bohol mag-business ng taho. Habang naglalakad kayo, palagyan ako yan ng taho yan para by area kayo. Para may sideline. At siyempre, nagpapasalamat talaga ako sa inyong lahat sa pagdalo. Ano pa bang nakalimutan ko? Sino pa ba nakalimutan ko? Mga neighbors ko, sa mga kasamahan, sa mga leader, wala na rin. Sa mga neighboring subdivision leader, wala na. Nakalis na rin sila. So, kung saan man kayo, diyan na lang muna kayo. Sino? Ikaw nga ba? Hindi ko mabanggit. Ha? Okay, sa talagang mga kasamahan ko mga opisyalis, kay Ruel. Kasama na rin po ito sa opisyalis. Si Ruel. Palakpakan po natin tayong lahat. Magpalakpakan po tayo lahat nandito. At alam nyo, panghuli ko siguro, bukod sa Panginoon na nagbigay sa akin ng buhay, kung wala si God, wala yung magulang ko, tubig. Nanuyo kasi wala nang inom.
May short stories na ako ng konti. Ano ko lang, i-short ko na lang. Ang parents ko po, umpisan ko doon kay Father. Saan si Father? Si Father Alex. Ayun. Alam niyo po, grade 4 pa lang po ako, nasa kumbento na po ako hanggang fourth year. Pero naka-absent po ako ng 1 year. Nung first year high school po ako, sinama po ako ng kapatid ko na army sa Marawi. Mabuti nga hindi kami nagkakita doon ni Colonel Cano kasi nasa-assign din siya sa Marawi. So, bumalik po ako ng Romblon. After 1 year kasi, natakot po ako doon kasi walang araw doon na wala kang maririnig na putok ng baril. Tapos dumadaan ng mga ambulansya. So iniisip ko baka mamaya matamaan ako ng ligaw ng bala. So magulo talaga ang Marawi nung that time. Ewan ko lang ngayon kung meron magulo pa. Kasi yung dalawang si Mog, si Villamor, yung kapatid ko, doon niya nagtapos. Naging varsity rin doon niya. Nabalibon, mas magaling sa akin mag-volleyball niya. Tapos yung isang bunso namin, doon din nagtapos. So kasi ang magulang namin, hindi naman kami hindi maka-afford pag-aralin kami dito sa Manila. So, nung time na yun, nung college na ako, balik muna po ako sa nung high school, ano? Si Father, kababayan ko po to, si Father Alex Roga. Siya po seminarista, kaya madalas kami nagkikita doon sa kumbento. Akala ko nga magiging pare na rin ako, eh. Di ba, Father Alex? Oo. Mabuti na lang yung parish priest namin doon, nalipat ng Manila. So, nawala yung wala yung plano niya o ipapadala ka namin sa papadala ka namin sa seminarista, sa seminary. So, mabuti, nalipat siya. Pero wala naman sa isip ko yung dati na talagang nandun ako kasi nandun ako sa kumbento nandun ako. Yung pare sa amin madalas umiinom, nalalasing. Pag nag-prepare na ako simbahan, patula pa si Father, akyat ako din ng kumbento. Kinakatakot. Hindi ayaw magising. Sabi ko kung hindi lang ako kilala ng mga tao dito sa probinsya namin, ako na magmimisa, kabisado ko na yung misa eh. Kaya lang kilala ako, sigurado. So, ganoon din, pagpunta ako ng magka-college na ako, dapat inaayaan naman ako ng kapatid ko sa Marawi. Sabi ko, hindi. Meron isang akong kamag-anak na nagtuturo dito sa isang college. Pinasok na akong varsity sa volleyball. So, naka 1 year po ako doon. Nagpapasalamat ako sa kapatid ko, si former mayor ng Magdiwang ng bayan namin, Kuya Jolly. Siya po yung nagpatapos na sa akin. Pinalis niya ako doon sa varsity at pinalipat niya ako ng computer science. Actually, nag-umpisa ako ng varsity ako, bawal sa amin. Sa pag-varsity ka, bawal ang 4 years course. So, ang ginawa ko, dahil gusto ko architect sana noon, drafting, 2 years. Kasi yun naman ang pinaka-ano daw noon eh. Yun ang basic ng first 2 years mo. And then, yun. Ang brother ko, pinagpatuloy ako, lumipat ako ng Philippine Christian University. Doon nagkaroon unang-una ng computer science. Pero medyo nagkaroon ako ng problema doon sa isang professor, kaya parang hindi ko nagustuhan. Naghanap ako ng ibang school na pwedeng mag-credit yung mga subject ko during sa una kong school sa Iris. So, halos naghanap ako kasi gusto kong doon sa school ni Silina, sa UST. Kasi kinukuha naman ako doon, may nag-refer sa akin na gusto kong paglaruin ng soccer.
Kasi sa soccer din talaga ako. Hanggang ano, pero volleyball, ang dami ko pong sports. Nung during high school po ako, ang dami kong sports na di-default na po ako dahil hindi ko na maatinan yung iba. And then, yun, kay brother, papasalamat ako kasi kung hindi sa kanya, siguro baka ordinary lang din akong tao. Doon ako natutong nakapagtapos ako, pati sa company nila na siyang humahawak dito sa Manila, kinuha ako nung pinaka may-ari, pero siya yung president dito sa 3 company, Japanese company, kinuha ako agad ako. And then, yung mga staff ng Japanese staff, nagkaroon ng kanya-kanyang company. Hinire ako, and then, sabi ko, magtayo na lang ako ng company na ako na mismo magpano, akong hahawak sa kanila na gano'n na nangyari. So, pero kumbaga, kung hindi din sa kanya, hindi po magkakaroon ng, kumbaga, tulay. Hindi ako makakatawid sa gano'n kung anong ako ngayon. So, bro, maraming salamat. At okay, dito na siguro tatapusin natin ang ano pa, mayroon pang mga susunod na mga, meron pa, di ba? Okay. Maraming salamat mga neighbors, mga officers, from Bohol, mga kamag-anak ko, mga friends. Walang dumating yata ng mga batch ko ng college. Tapos batch ko ng dahil sa ulan. Yun ang reason nila. Kaya hindi sila nakarating. Lakas daw ng ulan sa Quezon City banda. Okay, thank you very much. God bless us all.